Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin ang mga banal na anghel na tagatanod. Pagpasalamat natin ito sa Panginoon at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsangkalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inahanda sa inyo. Pakikinggan niyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag niyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya'y sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagimagsi kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Haveo at Jebuseo, at sila'y lilipunin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Siyang nangahagad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa unang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas.
Iingatan niya at ipagsasanggala pagkat siya'y tapat. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay, kahit saang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan lang, September 29, ay pinagdiwang po natin ang kapistahan ng mga arkanghel. San Miguel, San Gabriel, San Rafael. At sinabi po natin sa ating pagninilay na ang kanilang katotohanan, ang katotohanan ng kanilang pag-iral at ang kanilang presensya sa ating buhay ay patunay na mahal tayo ng Diyos. Of course, yan din po ang sasabihin natin patungkol sa katotohanan, tungkol sa mga guardian angels at sa kanilang presensya sa ating buhay. May mga guardian angels tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Sinabi din po natin sa nakaraang pagninilay tungkol sa mga archangels, nang ibig sabihin ng anghel ay messenger. Kaya't ang mga archangels, pati ng mga guardian angels, ay pare-parehong mga messengers ng Diyos. At maliwanag ang mensahe, mahal tayong lahat ng Diyos. Sa aklat ng Genesis chapter 28 ay nanaginip si Jacob ng mga anghel, maraming mga anghel na manikmanaog sa langit, sa lupa. Ito rin yung parang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa John 1:40 kay Nathanael. Makikita ninyong manikmanaog ang mga anghel. And this constant activity of angels, yung manikmanaog na yan, sa langit, sa lupa, sa langit, basically shows that God never stops doing great things for us. Araw-araw, oras-oras, minuminuto, segundo ay may ginagawa ang Diyos para sa kaligtasan nating mga tao. Sapagkat alam niya, nasa battleground pa rin tayo kontra demonyo. Kaya nga, sa Biblia, nagkalat ang mga examples ng pagtulong ng mga anghel sa tao. Halimbawa, nandyan ang pagsagip ng Diyos kay Daniel mula sa mababangis na mga leon. Yung pagbibigay ng pag-asa ng Diyos kay Elijah nang ito'y nagnanais na mamatay na. Nandyan yung pagbibigay ng tip ng Diyos
kay Jose para itakas ang sarili niya, pati ang mag-ina mula kay Herodes. Nandiyan ang pagbibigay ng kalakasan ng Diyos kay Kristo matapos mag-ayuno ng 40 araw sa disyerto at tuksuhin ng diablo. Nandiyan din ang pagbibigay niya ng lakas ng loob kay Kristo sa hardin ng Getsemani. Nandiyan ang pagkapalaya niya kay Pedro mula sa pagkakakulong nito at sa pagsama niya kay Pablo upang hindi ito malubog sa karagatan. Lahat ng ito ay patunay ng pagtulong ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. At ito po ay siguradong madadagdagan po natin batay sa ating mga sarili-sariling karanasan. Nandyan yung karanasan mo, halimbawa na hindi ka na-aksidente, hindi ka nasagasaan, hindi ka nagbagsakan ng anuman, umabot ka sa deadline, na-solve mo ang isang malaking problemang pinagdaraanan, tinulungan ka ng tao na hindi mo naman kakilala, and then nawala na lang, hindi mo na napasalamatan talaga. Marami, walang duda. Ito yung pagtulong ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga anghel niya. Ngayon, ang tanong naman ng iba, kung talagang may mga guardian angels, bakit na-aksidente pa rin tayo, nasasaktan pa rin tayo, naloloko pa rin tayo, nawawalan pa rin tayo? Ano yun? Naging irresponsable ba at one point ang mga guardian angels natin? Hindi pa tayo naprotektahan? Hindi pa tayo nasundan? Natulog ba sila? O what? Well, ang sagot po dyan ay, di naman po kasi mapanghihimasukan. Mapanghimasukan man ay hindi nila gagawin na panghimasukan ang ating kalayaan at ang kalayaan ng mga tao sa ating kapaligiran. Kung ang Diyos nga ay ginagalang ang kalayaan natin, sila pa ba na mga anghel lang? And the wrong use, abuse of such freedom, ang siyang madalas na dahilan ng mga problema na ating naranasan. Maling paggamit ng kalayaan ng tao. Dito nagkakaroon ng upper hand ang demonyo. Sinasabi na marami sa ating mga church fathers dati ang naniniwala na kung ang Diyos ay may sinusugong mga anghel para protektahan tayo, si Satanas ay may sinusuguring mga demonyo para ipahamang tayo. Ito ro yung maliwanag na sinasabi sa 1 Pedro 5:8. Nagpapaalala sa ating maging mapagmatsyag, maging listo tayo. Sapagkat ang kalaban ng demonyo ay parang liyong matungal o maaligid, naghahanap ng masisila. Kaya nga ang sabi rin sa atin dito ni Apostol San Pedro ay maging matatag tayo sa ating pananampalataya. And our guardian angels can help us do that. Yung tayo maging matatag. Nasa sa atin lamang talaga kung sino sa dalawa ang pakikinggan natin. Ang anghel na sugo ng Diyos para protektahan tayo o ang demonyo na sugo ni Satanas para ipahamang tayo. So imagine, kung lahat tayo makikinig sa ating mga guardian angels, napakaayos siguro ng mundo na gagalawan natin. Gayunpaman ang sabi ng Panginoon dito, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa malilit na ito. Sinasabi ko sa inyo sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Yung malilit po dito ay hindi lang tumutukoy sa mga bata, kundi kahit sa matatanda, sa Diyos ay umaasa at nagtitiwala. Ang kanilang mga anghel daw ay laging nakatingin sa Diyos. Hindi ko po sigurado kung talagang may mga particular guardian angels na naka-assign sa atin, na laging tumitingin sa atin. Ang mas sinasabi po kasi sa Ebanghelyo ngayon, napakinggan natin, ang mga anghel ay nakatingin sa Panginoon natin, which I think is not a bad news. It's good news. Kasi kung ang mga anghel natin ay nakatingin sa Diyos, kung tayo'y nagiging parang mga batang sumusunod sa Diyos, kung ang ating kalayaan ay ginagamit natin ayon sa gusto ng Diyos, ayun, ang ating mga anghel ay nakatingin sa Diyos. Sino ba naman ang laging nakatingin sa atin? Hindi ang mga anghel, kundi ang Diyos. Believe me, pwede pang mawagli tayo sa paningin ng mga anghel, pero hindi sa paningin ng Diyos. And so, that's good news. Kung tayo nagiging parang mga batang umaasa, sumusunod sa Diyos, ang ating mga anghel ay nakatingin sa Diyos. Ang Diyos naman ay nakatingin sa atin. So, ora mismo, kapag nangailangan tayo ng tulong, nandun lagi ang pagtingin ng Diyos. At matik yun. Kapag alam niya at nakita niyang kailangan natin tulong, i-dispatch niya agad ang kanyang mga anghel upang sa atin ay tumulong. Kaya babalik tayo sa unang punto natin kanina. Ang presensya ng mga anghel sa buhay natin ay patunay na mahal tayo ng Diyos. Ito po ang ipagpasalamat natin ngayon, pero sana'y wag po natin kakalimutan din yung isa sa mga natatanging kondisyon ng presensya ng anghel sa ating buhay. Yung tayo maging parang mga bata na naniniwalang mahal tayo ng Diyos
at umaasa sa pagmamahal niya. Hindi lamang po pangbata ang mga anghel, lalo na mga guardian angels. Ito rin po ay pangmatanda, lalo na sa mga matatanda na gumagaya sa mga batang sa Diyos ay buong pusong nagtitiwala. Amen. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo akong maging isa sa mga manliit na sinasabi mo. Tulungan mo akong manliit sa pagmamahal mo, not in the negative sense, kundi sa paraang positibo, na mas ma-appreciate ko ang kadakilaan ng pagmamahal mo, na sa kabila nito'y minamahal mo pa rin ako. Binibigyan mo ko ng chance na magbago. Binibless mo pa rin ang buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na tumanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat sa aking pagtanaw ng utang na loob, lalong-lalo na sa iyo, doon lamang siguradong mas mapapanuto, mapapanatag din ang buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa
sumasambat nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo. Dambana katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Pagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nidang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil, at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iiral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian,
Alalahan mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal ay yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mahipagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon ay tumbatin. Sa'yo anumang isip ko'y dilingin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mo. Wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaraga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Dahil sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kung kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ng kaganapan ng kalulatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.